Meron na pong pinili ang taong bayan, bawat Pilipino. Sa kasalukuyan po ay nais kong batiin si dating Senador Ferdinand Marcos sa kanyang pangunguna at patuloy na pangunguna, and I hope it can be official soon at matapos na at mapapanatag na ang lahat. Binabati ko ang pamilya ni dating Senador Ferdinand Marcos sa pagpili sa kanya ng higit na nakararami sa ating mga kababayan na maging hahalinhin bilang Pangulo ng bansa. Congratulations po sa inyo. Sa atin namang mga kababayan, ito naman ay aking panawagan. Uulitin ko po, hindi po magtatagumpay ang susunod na administrasyon pagpatuloy po ang ating hinagpis, kalungkutan, o maaaring baka meron pa tayong sama ng loob. Mga kababayan, sa aking mga supporters, ito panawagan ko sa aking mga supporters, panawagan ko rin sa mga bumoto sa akin at mga kababayan natin. Kailangan natin magkaisa, tulungan ang bagong pinili ng ating mga kababayan. Opo. Sa ating susunod na Pangulong Bongbong Marcos, ako ay nananalangin para sa tagumpay ng iyong administrasyon na maraming mga mahihirap ang maiangat ang buhay at matulungan. Sa ngayon ay gagamitin ko ang pagkakataon upang magpahinga at mabigyan ng mas mahabang oras ang aking pamilya. I will definitely continue my mission to help our people through the Manny Pacquiao Foundation. Hindi ko tatalikuran ang pagsiservisyo para sa bayan at para sa mga kasama kong mahihirap. Patuloy po nating mahalin ang Pilipinas. Sama-sama po nating iangat ang dangal ng bawat Pilipino. Maraming salamat po mga kababayan sa pagkakataong ito. Mahal na mahal po kayo ni Manny Pacquiao, anuman ang mangyari. Una sa lahat, hayaan niyo ako magpasalamat sa lahat ng bumoto, sa lahat ng nangumbinse sa kanilang mga pamilya, kaibigan, kakilala, kahit na mga di kakilala, sa iba't ibang paraan. Alam kong hindi madaling tanggapin sa inyo ang mga numerong lumalabas sa quick count. Hindi lang panghihinayang, kundi malinaw na pagkadismaya ang nararamdaman ng ating hanay. Mulat din ako. Ang pagkadismayang ito maaaring lalong kumulo, lalo pa dahil may naiulat na irregularity sa halalang ito. Hanggang ngayon, meron pang mga taong hindi pa nabibilang ang boto. Meron sa inyong buong araw nang nasa mga presinto at nananatili doon hanggang ngayon, hinihintay na maipasok ang balota sa mga makina. Igiit ang katotohanan. Matagal binuo ang mga istruktura ng kasinungalingan. May panahon at pagkakataon tayo ngayong labanan at baklasin ito. Lalong palawakin ang pusong nabuksan na. Damhen ang dinadaanan ng kapwa natin. Makipasan ng mga dalahin nila. Ituloy ang laban para iangat ang buhay ng lahat.